Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sallallahu wassalam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, alhamdulillah tayo po ngayon ay nasa yung paksa natin tatalakayin ay tayo ay nasa 14 na hadith na. Ano po? Gawa ng meron tayong quarantine at bawal yung pagpupulong-pulong ngayon dito sa Saudi Arabia dahil pinagbabawal po. At yung mga papansin nyo, nandito ako sa bahay ngayon at wala sa Al-Istiraha Niqra kung saan doon ay pinagadausan ang aming lecture palagi tuwing Sabado ng gabi. At alhamdulillah, ganun pa man, kahit wala yung pagpupulong-pulong, wala yung mga ikhwa, wala yung mga kapatiran, ano po, pagpapatuloy pa rin natin ating klase at tulad natin nabanggit, tayo ay nasa 14 na hadith ngayon at napakahalaga po ng ating paksa sa mga sandaling ito. Napakaganda po ito. Ito ay hadith ni Abdullah bin Mas'ud. Sabi niya, عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ إلا بإحدى الثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة Rawahul Bukhari wa Muslim. Ayon sa pinakamalapit na kaulugan, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yahil, hindi halal ang dugo. Ano po? Hindi halal ang dugo ng isang tao maliban na lamang sa tatlo. Maliban na lamang sa tatlo. Ikaw bilang isang Muslim, kung mayroong kapatid na Muslim, hindi mo siya maaaring saktan. Hindi mo siya maaaring saktan sa dila at sa kamay. Sabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Muslim, sabi niya, ang Muslim siya naligtas, man salima al-muslimuna biyadihi, man salima al-muslimuna bilisanihi wa yadihi. Sino man ika ang maging ligtas ang mga Muslim, ligtas ang mga Muslim sa kanyang mga kamay at dila. Ibig sabihin, ligtas sa paninira, ligtas sa pang-aapi, pananakit, yung pagsisinungalingan mo siya, ano po, ganun po ang kalagayan ng isang Muslim, maliban sa tatlo. At mga kapatid, bago natin talakan ito, yung hadith na sinabi natin kanina, na ang isang Muslim, ligtas ang mga Muslim, sa kapwa niyang Muslim sa pamagitan ng kanyang kamay at dila. Yung kamay, yung pagpatay, pananakit, saktan mo siya, bawal po yun. Hindi mo maaari saktan ng iyong kapatid sa pamagitan ng susuntukin mo siya, susugatan mo siya, bawal po yun sa Islam, mga kapatid. Ano po? At sa dila naman, yung paninirang puri sa kanya, at pag-aalipustangan sa kanya, bawal po yun. Ang tanong, paano halimbawa, Sheikh, kasi may tao naguguluhan eh, ano sa akin kung nakipagtalo, sabi raw, ang paninirang puri, ano po, halimbawa, sa pag-aasawa, may mga bagay mga kapatid na yung paninirang puri ay pwede. Tandaan po natin yan. Hindi papasok sa hadith na ating tinatalakay. Hindi po ba ang paninirang puri ang panlilibak? Sinasabi sa Quran, la yaghtab ba'dukum ba'da. Huwag magsiraan ang bawat isa sa inyo. Ano po? Kabilang sa mga bagay na maaaring pengtulutan ang giba, yung taong hindi siya matawag ng giba. Halimbawa, may tao nagtanong sa iyo. Ano po? Nagtanong sa iyo. Sasabihin niya, ya Sheikh o ya Ustad, kapatid, kilala niyo po ba si ganito, si ganito? Hindi mo kayang ipaliwanag kung sino siya. Hindi mo alam yung pangalan niya. Ngayon sasabihin mo, Sheikh, yung maitim halimbawa, o yung payat, o yung mataba, yung mahaba yung buhok. Sasabihin mo sa kanya yun. O di kaya meron siyang, sabihin natin sa kanya, tawag rito, meron siyang yung nakasalamin, halimbawa, mga ganung bagay, tinanong mo siya, yung pangit, no? Gaganon ka, yung payat, pwede po sa Islam yun. Hindi matawag na giba yun. Kasi, dumarating yung pagkakataon na tinutulungan mo siya. Kabila rin sa hindi ba tao nag-iba, yung pagsisiwalat sa kamalian ng isang tao. Sa madla, yung may ginagawa siyang hayagang kasalanan. Anong halimbawa nito yung pagdanakaw? Hayagan siya nagdanakaw. Kapag hayagan ng pagdanakaw niya, walang problema. Nasabihin mo sa mga tao, yung tao na yan nagdanakaw. Bakit? Kasi yung ginagawa niya hayagan. Pero kung ang ginagawa ng isang tao ay palihim, mga kapatid, tulad ng natalakay natin ito, halimbawa siya ay umiinom ng alak ng palihim. Ano po? Palihim siya umiinom ng alak. O di kaya nagsisigarilyo siya ng palihim. Hindi mo kailangan
ipagmadla ang kanyang ginagawa. Kasi pali niya ito ginagawa. Pagtakpan mo siya. Papasok tayo sa hadith na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man satara al-musliman satarahu Allah yawm al-qiyamah." Sino man ang pagtakpan niya ng kanyang kapatid, pagtakpan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang buhay. Yun ang tinutukoy, mga kapatid, no? Unawaan natin ang pagtakpan ng kapatid. Kailan siya maaaring pagtakpan? Kapag gumagawa siya ng kamalian na siya lamang ang nakakaalam. Halimbawa pa nito, yung panonood ng mga ipinagbabawal o nakikinig siya ng mga bawal, ng haram, nakikinig siya ng musika, nakikinig siya ng siya nag-isa lamang. Tapos alam mo nakikinig siya. Alam mo yung kamarian niya, alam mo yung kasiraan niya, pero pinagtatakpan mo siya. Bakit? Bakit mo siya pinagtatakpan? Sapagkat ang ginagawa niya ay palihim. Ayaw niyang malaman ng mga taong kanyang ginagawa. Ngunit kapag hayagan ng ginagawa, yung paninira, no? Yung pagpatay, at la ilaha illallah, pagpatay, yung pagnanakaw, hayagan siya na gumagawa ng haram. Walang problema na ipasa publiko ang kanyang ginagawa. Ganyan din sa pag-aasawa. No? Hindi ito matawag na giba. Paano yung halimbawa natin dito? May isang tao na gusto mag-asawa. Tapos tinanong ka, tatanungin, ano ba yung trabaho, ano ba yung ugali ng brother na yun? O ng sister na yun? Ngayon, sasabihin mo ugali niya, si sister, ganito, hindi nagsasalin 2 beses sa isang araw. Giba ba yun? Hindi giba yan. Si sister, ano yan? Tawag rito, maraming ginagawa yan ganito. Hindi giba yun. No? Bakit? Ngunit yung tatanungin mo, yung tao nakakakilala sa kanya, kung alam yung ginagawa niya. Ano po? Halimbawa, yung magulang niya o yung kaibigan niya malapit sa kanya, hindi matawag na giba yun. Kung ang tao niya madaldal ba, no? Chismosa ba, chismoso ba, mapagsamantala ba, sasabihin mo yun sa isang taong gusto mag-asawa, hindi sa sinisiraan mo siya. Bakit gusto mong maging maayos siya? Sapagkat, mga kapatid, ang pag-aasawa ito ay ibada. Pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang pag-aasawa ito ay uri, isang napakalaking pagsamba nito kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bakit ka nag-asawa? Dahil upang ang layunin mo, malayo sa tukso. Malayo sa tukso kung bakit ka nag-asawa, hindi ba? Ngayon, kung ang papakasalan mo, hindi mo kilala, no? Siyempre, tatanungin mo yung nakakilala sa kanya. Yung tao ba yan, mabuti ba? Nagkasala ba lang beses isang araw? Nagkasala ba yan sa masjid? Maganda ba yung ugali niya? Maganda ba yung pakita niya sa kanyang mga magulang, sa kanyang mga kamag-anak, sa kanyang mga kaibigan? Ito dapat yung tinatanong sa isang mag-aasawa. No? Kapag ang tao naman nag-aasawa para sa pera lamang, halimbawa, di kaya mapagsamantala, yung mga ganyan tao, mga kapatid, yung nag-aasawa, para ang niyat nila para sa pera, nag-aasawa dahil ito, milyonaryo ito. Particular dito sa Saudi Arabia, maraming ganyan mga tao, yung ibang lahi, sinasamantala ang kabutihan ng iba, no? Tapos iiwan naman. May asawa sa Pilipinas, dito may asawa rin. Wal-iyadu billah. Anyway, hindi yun yung topic natin, ngunit pasok yun dito dahil nabagit natin yung ligtas ang kanyang kapatid na Muslim sa kanyang kapatid na Muslim sa pamamagitan ng kanyang kamay at dila. Sabi rito, la yahillu damu ri'in muslimin illa bi ihda thalath. Hindi magiging halal, kailanman ay hindi magiging halal ang dugo ng kapwa Muslim sa kanyang kapwa Muslim maliban sa 3. Ano po? Maliban sa 3. Ano ito? Al-thayyib al-zani. Al-thayyib al-zani. Sabi rito, sabi ni Prophet, bago yan mga kapatid, yung thayyib al-zani, sabi rito, yung tao na may asawa na nakagawa ng pangalo niya. Papaliwag natin yan. Yung tao may asawa na nakagawa ng pangalo niya, wan nafs bin nafs, at yung may buhay sa buhay. Kapag nakapatay ka, ang kapalit yun ay buhay. Yan ang batas ng Islam. وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ. At tarik lidinihi, sabi rito, yung iniwan ang kanyang panampalataya. Ngayon, nabasa natin ang kahulugan ng hadith, ang salin niya, ngunit ipapaliwag natin ito dahil kailangan mo itong maunawaan ayon sa pagkaunawa ng mga masyayikh natin, hindi ayon sa iyong pagkakaunawa. Sabi rito mga kapatid, al-aslu an naman dakhala fi Islam. Ang origin, sino man ang pumasok sa Islam, ang kanyang kayamanan at ang kanyang dangal, ito ay magiging haram. Paano haram yung dangal ng sa tao? Hindi mo siya maaaring siraan. Ang kanyang anak, ang kanyang kapatid, hindi mo maaaring ipahiya, siraan sila. Dahil ito'y pangalaga ng Islam, nasa pangalaga ng Islam. Ito dahil ba ng izizina mo yung anak niya. Yung may anak ng tao, tapos gusto siyang izina, i-date, ilalabas ganyan, bawal po sa Islam yun. Kaya patawarin naman tayo Allah subhanahu wa ta'ala sa mga ating pagkakasala. Sabi rito, haram sa kanyang kayamanan. Ganyan din ang kayamanan. Hindi mo maaaring kunin ang kayamanan ng isang sinuman. La yajuz li ahadin minan nas an yata'arrad la. Hindi maaari sa isang tao na pinsalaan isa sa mga ito. Kaya ang isang Muslim dapat niyang pangalagaan ang kanyang kapatid na Muslim. Maliban sa 3 bagay na ito. May hadith dito mga kapatid. Sabi
Sabi, فَلْيَحْذَرِ الْمُسْلِمْ مِنَ التَّهَاوُنِ مِنْ هَذِهِ الْأُمُورِ. Kaya ang isang Muslim dapat siyang hindi siya magiging pabaya sa mga bagay na ito. Ilan sa mga tao ang nahulog sa butas? Ano po? Dahil sa abala sa iba. Abala sa ibang tao. Wala nang ibang, ang araw niya, puro pagsusubaybay sa iba. Ano po? La ilaha illallah, yung paninira sa kanila, panluloko sa kanila, pagkuha ng kayamanan ng iba. Sabi sa hadith ni Propeta Muhammad SAW, atadruna man al-muflis? Kilala nyo ba, kung sino ang pulubi? Sabi ng mga sahaba, ang pulubi, sabi nila, ang pulubi sa amin niya yung qiyamah, innal muflisa min Sabi niya, qalu al-muflis fina man la dirham wala mata'. Ang muflis, ang taong ulila, ang taong pulubi, ang taong pulubi siya na walang kayamanan at walang ari-arian. Walang kayamanan. Walang yung pagmamalaki. Ayun yung pulubi. Ano po? Dahil wala siyang, at walang ari-arian. Walang pananim, walang negosyo, walang bahay. Ayun yung pulubi. Sabi ng mga sahaba. Sabi ni Propeta Muhammad SAW, al-muflis, innal muflisa min ummati. Ang muflis sa aking umma, ang pulubi sa aking umma, sa yawmul qiyamah, sa yawmul qiyamah, darating siya ron na may sala. Ibig sabihin, nagsasala siya. Wasiyam, nagpapasting siya. Wajib at sunnah, nagpapasting siya. Wazaka, nagbibigay ng zaka. Wayati qad syatama hada, ngunit minura niya ito. Yung tao na sa kabilang buhay, meron siyang sala, may zaka, may sawm, at may nagbigay ng kayamanan. Baon niya yun, ginagawa niya sa mundo. Ngunit sabi rito, wayati. Pero meron siyang ginawa . Ano yun? Meron siyang minura. Meron siyang inakusahan. Sabi niya, yung tao na yun, nagsina. Wa akala mala hada. Kinuha yung kayamanan nito. Pinadugo niya ito. Wa daraba hada, at sinaktan niya ito sa pamagitan ng kanyang kamay. Fayu'ta hada min hasanati. Subhanallah. Fayu'ta hada min hasanati wa min hasanatihi. Ang mangyayari, mga kapatid, kukuha ng kabutihan yung mga tao na kanyang inapay, sinaktan. May baon siyang kabutihan, di ba? Ano yung mangyayari? Bibigyan sila ng kabutihan. Yung kabutihan na nagawa niya sa kabilang buhay, para maunawaan natin, para maunawaan natin, may isang tao, mayroon siyang ginawang kabutihan. Sa kabilang buhay, mga kapatid, kung meron siyang siniraan ng puri, meron siyang kinuha ng karapatan sa mundo, kinuha ng kayamanan, magbibigay siya ng kabutihan sa kanila. Ibig sabihin, yung baon, mga kapatid, nakakatakot. Yung la ilaha illallah, yung kabutihan na ginawa ng isang tao dito sa mundo, sa kabilang buhay, mawawalang sa isa yun. Bakit? Kasi magbibigay siya ng kabutihan . Sabi ni Propeta Muhammad SAW, kapag nawala ang kanyang kabutihan, ang mangyayari, nawala yung kabutihan niya. Dahil marami siyang kinuha ng kayamanan, kinuha ng karapatan, marami siyang inapi nung siya nasa mundo, marami siyang siniraan. Ang mangyayari niyan, binigay niya na yung mga kabutihan niya sa iba, sa mga inapi niya, at kapag wala siyang kabutihan, ang mga tao naman, sila yung magbibigay ng kasamaan sa kanya. Kukunin ang kasamaan ng mga siniraan niya, ng mga ninakawan niya, ng mga inapi niya, pinahiya niya sa mundo na walang karapatan. Magbibigay siya ng kasamaan kanino? Sa tao na ito. At ang mangyayari, kapag nabigay sa kanila ng kayamanan, itatapon siya saan? Sa impyernong apoy. Ang hadith na ito, mga kapatid, ay naiulat ni Muslim. At ang pangalawa rito, al-mas'ala thani, ang pangalawang issue, idha amilta, hurmat adamil muslim, fa'lam anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad dhakara fi hadith thalatha ashya' yahillu biha damul muslim hiya katali. Sabi niya, idha alimta hurmat adamil muslim, kapag nalaman mo na ang dugo ng isang muslim ay sagrado, ibig sabihin hindi maaaring paduguin, saktan ng isang muslim, maliban sa tatlo. Ano ito? At-tayyib az-zani. Yung at-tayyib zani, siya na may asawa na nakagawa ng pangalo niya nang hindi sa kasal. May asawa po sila. Babae man o lalaki, ang hatol sa kanila ay stone to death. Stone to death po, mga kapatid. Ngunit, la ilaha illallah, ang magbibigay ng hatol niyan, hindi ako, hindi si fulan, o hindi yung kamag-anak natin, ang magbibigay ng hatol sa kamatayan, stone to death, yung judge, yung hakim, yung pinuno sa isang lugar. At may mga saksi. Hindi po basta-basta na tinalakay natin ito
na la ilaha illallah, yung meron tayong alam na balitaan natin na isang tao nagzina, gumawa ng pangalo niya o kaya pakikiapid, ang gagawin natin, tayo na yung papatay. Meron tayong kamag-anak, tayo na yung gagawa. Hindi. Ang gagawa ng hatol, mga kapatid, ay ang qadi, ang la ilaha illallah, ang qadi, yung judge. At dadaan sa proseso po yan. Dadaan sa proseso. Ngunit ang tanong, paano kapag ang tao ay umamin ang tao na gumawa siya ng zina? Ano po? Ang tao gumawa siya ng zina, umamin siya. Ang mangyayari, kapag umamin siya at napatunayan ng qadi na tinanggap niya yung pagkakamali niya, parang nangyari sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may tao na si Ma'iz lumapit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inamin niya na siya ay nagzina, tinanggap ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngunit 3 beses niya ito tinanggihan. Sabi niya, baka nahalikan mo, baka nahawakan mo, hindi ka nakagawa ng zina. Tapos bumalik ulit, hindi, Rasulullah, ganito yung nagawa ko. La'alaka qabbalt, baka nahalikan mo lamang siya, hindi ka nagzina. Parang hinahayaan siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ano po, hinahayaan siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pagtakpan yung sarili niya at magtauba kay Allah. Ayun yung gusto ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yung sinasabi ng ibang ulama, yung magtauba siya. No? Dahil si Allah, tinatanggap niya ang tauba ng sino man magbalik loob sa kanya. Kapag dalisay ang puso ng tao. 3 beses po yun, mga kapatid. At ngayon din kailangan may saksi. At yung saksi kailangan nasa wastong gulang, mabuting tao. Mayroong 4 na saksi, no? Mayroong 4 na saksi at la ilaha illallah. Yung sasabihin nila sa qadi ay pare-parehas. Ibig sabihin, hindi sila nagbabago ng tatanungin sila ng qadi o ng judge, sa kanila nakita, tama ang kanilang sasabihin, iisa lamang. At yung saksi, mga kapatid, na 4 na ito, sila ay mga lalaki dapat. No? Sa ganitong bagay, sila ay mga lalaki. At gayon din, yung nakagawa ng liwat, yung liwat, ibig sabihin yung pagpatol sa kapwa lalaki at babae sa babae, napatunayan, kasi mahaba po ito, mga kapatid, kung tatalakayan pa natin yung ahkam nito. Ngunit yung sa hadith lamang ang tinutukoy natin dito, kapag napatunayan yung lalaki sa lalaki, may nakita na ginagawa nila yung ganung gawain, babae sa babae, ang hukom sa kanila ay kamatayan po. Pero tulad na sinabi ko, hindi ako yung maghahatol, hindi kahit sino lamang ang maghahatol po niyan ay judge at meron pong dadaan sa proseso po yan. Ano po? Ang pangalawa, an-nafs bin nafs, buhay sa buhay. Kapag mayroon taong nakapatay, ang ganti niyan ay kamatayan din. Ano po? Sabi niya Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, wa katabana alayhim fiha anna an-nafs bin nafs. Tunay na inobligan namin sa kanila, sabi rito, na yung nafs bin nafs, ang ganti sa kamatayan ay kamatayan din. Ang pumatay, ang kapalit niya, ang parusa kanya ay kamatayan din. Sabi rito, ويستثنى من عموم قول النفس بالنفس أن يقتل الوالد ولده فجمهور العلماء أنه لا يقتل الوالد بولده. Sabi ng mga ulama, kapag ang tatay pinatay niya ang kanyang anak, issue po to, dapat alam natin ito. Kapag ang tatay pinatay niya ang kanyang anak, dapat bang mapatay din ang tatay? Papatayin din ba siya? Sabi rito, jamhurul ulama, ang karamihan sa mga ulama, hindi papatayin ang tatay kapag napatay niya ang kanyang anak. O di kaya ang isang Muslim nakapatay ng kafir na hindi sumasampalataya, dapat bang patayin din ang Muslim ito? Ang usapin nito, mga kapatid, kapag nasa Dawlatul Islamiyah, ano po? Ano yung Dawlatul Islamiyah? Halimbawa, kapag ang batas sa isang lugar ay Sharia. Pero kapag hindi Sharia yung batas, hindi po ma-implement ang batas na ito. Dahil mayroong hadith, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yuqtalu muslimun bi kafir. Hindi maaaring patayin ng isang Muslim sa dahilan siya ay nakapatay ng kafir. Ngunit ang mangyayari ito ay diya. Magbabayad ang Muslim na kapatay ng kafir ng diya. Ano ibig sabihin ng diya? Ito yung blood money. At yung pangatlo, mga kapatid, watsariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Ang tatlo na may mga katanungan po tayo rito. Mamaya, mga kapatid, inshallah, sasagutin po natin ang inyong mga katanungan. Ano po? Sasagutin po natin ang inyong mga katanungan pagkatapos natin talakayin ito. At sabi rito,
وليس عدم ثبوت القصاص من المسلم حين يقتل الكافر مبيح لقتله. Hindi basihan mga kapatid na hindi papatay ng isang Muslim kapag siya nakapatay ng kafir. Halimbawa, yung sumasamba sa araw, yung sumasamba sa bato, yung sumasamba sa buwan, yung sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi ibig sabihin yan na ang Muslim, kapag nakapatay siya ng isa sa mga yan, papatay na siya. Dahil la ilaha illallah, hindi naman siya papatayin. No? Kapag nakapatay siya, bawal pa rin yun mga kapatid sa Islam. Malaking kasalanan pa rin ang pagpatay. Sinasabi sa Quran, sino man ang pumatay ng isang may buhay, para niya nang pinatay ang lahat ng tao. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, man qatala nafsan bighayri nafs, nakalimutan ko lang yung talata, ngunit sa pinakamalapit na kalugad, sino man ang pumatay ng isang may buhay nang walang dahilan, para niya nang fakaan naman katalan nasa jami'an, para niya nang pinatay ang lahat ng tao. Ano po? At sabi rito, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati 40 ama. Sino man ang pumatay ng mu'ahad, ang ibig sabihin ng mu'ahad mga kapatid, ito yung mayroong kasunduan tayo. Halimbawa tayong mga Muslim, mayroon tayong kasunduan sa mga kufar. Halimbawa, ano yung gagawin natin? Ganito. May mabuting usapan sa atin na maganda yung ugnayan natin. Sino man ang pumatay, ika sa kanila, ano po? Hindi niya malalasap ang amoy ng paraiso. Subhanallah. Ibig sabihin, ang pagpatay, kahit hindi Muslim, no, kahit kafir yan, ito ay malaking ipinagbabawal sa pananampalatayang. Ito ay malaking kasalanan sa pananampalatayang Islam. Ngayon naman mga kapatid, at thalith, ang pangatlo na pinapaintulutan ang dugo na maaari patay ng isang tao, al-murtad. Ang ibig sabihin ng murtad, mga kapatid, ang murtad siya na tinalikuran niya ang pananampalatayang Islam. Ano po? Siya na la ilaha illallah, siya na tinalikuran niya ang pananampalatayang Islam. Yung pangalawa rito mga kapatid, babalikan ko, ang ibig sabihin ng muahad, yung sila na nakipagkasunduan sa mga Muslim, yung amir natin, yung pinuno natin, meron tayong kasunduan sa kanila, ganito yung mangyayari. Isang usapan para sa kaayusan na walang gera, walang digmaan, kumbaga mamumuhay tayo ng payapa. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang pumatay ng isa sa kanila, na tayo may kasunduan sa kanila, hindi niya malasap ang amoy ng paraiso, hindi niya maamoy ang paraiso. Kaya malaking kasalanan ang pumatay ng hindi Muslim na meron tayong kasunduan sa kanila. Yung pangatlo, yung tumalikod sa Islam. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man man baddala dinahu faqtulu. Sino man palitan niya ang kanyang pananampalataya, patayin niyo ito. Walang panagkakaiba ang matanda at bata. Ito yung madhab ng walang pagkakaiba mga kapatid ang lalaki at babae. No, mali ako ron, no? Baka tawag ito. Sabihin niyo ang bata sa Islam pinapatay, hindi. Ang Islam, bawal patayin sa Islam yung bata, no? At bawal patayin yung matatanda. Yung mga may hina sa Islam, bawal po 'yun. Yung mga may sakit, bawal po yun sa pananampalatayang Islam, yung mga may kapansanan. Para maunawalan natin. Nagkamali lang ako ng bigkas kanina. Sabi rito, kapag may tumalikod sa Islam, lalaki o babae, sila yung papatayin. Papatayin sila kapag tumalikod sa Islam. Bakit? Dahil ang Islam, mga kapatid, hindi ito laro. Kabilang sa pinangalagaan ng Islam, ang relihiyon. Ad-daruriyatul khams, kabilang sa mga pinangalagaan ng Islam, ang relihiyon. Ang ating pananampalataya. Meron tayong 5 pinangalagaan at una rito ang ating pananampalataya. Kaya yung mag-insulto ka sa may balbas, mag-insulto ka sa nakahijab, ito ay malaking kasalanan. Baka maaaring humantong ang iyong panlalait sa kufur. No, sa kufur. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, la ta'tadiru, huwag kayong ta'tadir. Huwag na kayong magrason. No, huwag kayong magrason. Magbigay ng rason. Kayo ay gumawa ng kufur. Qad kafartum ba'da imanikum. Pagkatapos nyo maniwala kay Allah, kayo gumawa ng kufur. Malaking kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi rito mga kapatid, i'lam anna iqamat al-had ala halaula wa ghayrin la takunu li ahadin nas. Sabi rito, alamin mo na ang pagbibigay ng hatol sa kanila, sa tatlo na ito, sino yung tatlo na ito? Mga kapatid, yung nabanggit sa hadith natin, yung nakagawa ng pakikiapid na may asawa, ano po? At yung nakapatay at yung iniwan ng Islam, tumalikod sa Islam, naganap ng ibang reliyon,
Wala magbibigay ng hatol sa kanila maliban na lamang sa imam, sa kapahintulutan ng imam. Imam yung pinuno. Ano po? Aw man yakum maqama. O di kaya kung sino yung magiging kahanay ng imam, magiging kapalit ng imam. Ang aral na makukuha natin dito, tamata khisal ukhra warad al-amr biqatl man waqa'a fiha min fi ahadith. Meron pang mga iba, mga kapatid na banggit na maaaring patayin kapag nagawa nila ito. Una rito, al-liwat. Yung liwat. Yung lalaki sa lalaki. O di kaya babae sa babae. Papatayin din po sila para sa kaalaman ng lahat. Man tazawwaja imra'atun min maharimihi fayaqulu jama'atun min ahli al-'ilm innama yuqtal innahu yuqtal. في حديث البراء قال لقيت خالي ومعه الراية فقلت أين تريد؟ قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه أو أقتله. وأخذ بهذا طائفة من العلماء. Ang sino man mag-asawa, na babae, napapakasalan niya isa sa kanyang mga mahram. No? Sino mang babae ang pakasalan niya isa sa kanyang mga mahram, ang hatol dito ay kamatayan. Halimbawa, yung lalaki, pinakasalan niya ang kanyang kapatid na babae. O di kaya yung lalaki, pinakasalan niya yung tito niya. Yung babae, pinakasalan niya yung tito niya. Yung tito niya, yung kapatid ng tatay niya. Kaya yung kapatid ng nanay niya. Bawal po yun sa pananampalatayang Islam. Sabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may isang lalaki na pinakasalan ang asawa ng kanyang tatay. Sabi niya, puputulin ko ang kanyang ulo. Kumbaga papatayin siya. So ito yung dalil natin. At yung pangatlo rito, yung sahir. Nabanggit dito yung sahir, yung mangkukulam, yung manggagayuma. Kaya mag-ingat po kayo mga kapatid na nandito sa Saudi Arabia. O nasa gitnang silangan, yung mga mangkukulam, yung mga mambabarang. Ang hatol sa Islam ay kamatayan. Nung nakaraan linggo, tapos na po tayo. Ito yung last natin. Mga ilang linggo na nakaraan, may kaso rito, may Pilipina dito sa Saudi Arabia, kinuha po akong translator sa Niyabatul Amma, yung problema ng mga ng iba't ibang lahi. Kapag meron silang problema, nilapitan po, ibig sabihin yung government yung may problema sa kanila, no? Yung Niyabatul Amma, halimbawa, merong Pilipino o kaya mga workers natin na gumawa ng peking diploma. Kunwari, nurse siya, pero hindi naman siya nurse. Ang government, kakasuhan sila. No? So ngayon, kinukuha po ako doon, kapag may mga problema yung Pilipino, nagta-translate po ako sa kaso nila. Ngayon, mayroong isang kaso ron, babae, inakusahan ng sihir, ng panggagayuma. Pero hindi naman ibig sabihin, hatol lang kagad siya ng kamatayan, yung babae na ito. At nasa proseso po ang kaso na ito. At Allahu alam, hindi ko alam kung ano yung nangyari sa babae na yun dahil hindi na ako tinawagan. Ang payo ko lang sa inyo mga kapatid, iwasan niyo yung mga bagay na atin nabanggit nandito sa Saudi Arabia. Kapag mapatunayan ang isa sa mga natalakay natin kapag nandito ka sa Saudi Arabia, hindi ko alam sa Qatar, alam ko ganyan din yung batas, pati sa Kuwait, sa Dubai, ganyan din. Kapag mapatunayan ng judge ang isa sa mga iyan, kamatayan po ang kapalit at dugo ang kapalit, buhay po ang kapalit. So inshallah, dadako po tayo mga kapatid sa question answer bid nila. Sasagot po tayo sa question ng ating mga kapatid sa abot ng ating mga kaya. Kung alam natin ang kasagutan, at sa kapahintulutan na tulungan tayo ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na sagutin ang ating mga katanungan bid nila. Unang tanong dito, sabi rito, ano ang suggestion mo sa mga Maguindanao na babaeng nagpakasal sa mga Kristiyanong lalaki? Buti sana kung nagpa-convert muna si or mas better if balik Islam na di kasi approve ang magpapa-convert dahil magpakasal dahil magiging rason nila ito. Di sa akin maliwanag ang tanong ng ating sister na ito na si Angel. Ano yung suggestion? Pero ang pagpapakasal ng babaeng Muslima sa lalaking kafir, ito ay haram, no? Bawal sa Islam. Bawal mag-asawa ang babae sa isang kafir at gayon din sa mga ahlul bid'ah. Anong ahlul bid'ah? Yung mga gumagawa ng bid'ah.
bawal po magpakasal ang babae sa kanila. Suggest nyo sa inyong mga sister, maraming Muslim na lalaki, at ang piliin yung lalaking Muslim, yung mabuting tao, yung taong may takot kay Allah, at mabuti ang kanyang pag-uugali. Huwag kayong maakit sa itsura ng tao, o di kaya sa yung mga Koreana, no? Maraming babae na baliw sa mga Koreana, waliyadu billah. Patawarin ko sila subhanahu wa ta'ala, yung mga addict sa Korean movies. Ang dami ko kasi nakikita, post ng post dyan. Ginagawa pa ng iba, profile pic pa yung iba. Allah musta'an. So, hindi po pwede yun, sister. Tanong. Ibig sabihin niya, lahat ng kabutihan na ginawa mo sa dunya, mapupunta sa taong na inapi mo sa dunya, mawawala ang lahat ng hasalat mo. Tama yan, kapatid na Sofia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mapia Gabi. Watching for Hub. Yung ililibing siya hanggang ulo, tapos babaunin ang kanyang ulo hanggang dun mamatay siya. Stone dead. Allahu alam. Depende po sa tanong ng sister natin kung stone to death ba ibabaon ang katawan sa disyerto o sa lupa, tapos ulo lamang makikita, tapos babatuin siya hanggang sa mamatay. Ganun ba yung paraan ng stone to death? Allahu alam. Hindi ko alam kung ano yung paraan. Babalik, ang lahat ng yan ay babalik sa hakim, sa pinuno. No, sa pinuno po babalik. Kung ganun yung paraan para mas maganda, mas madali, walang problema. Pero hindi ko po alam ang paraan, ang literal na tawag dito. Dali lamang po. Hindi ko alam yung literal na paraan kung paano gamitin yung stone to death. Ngunit babalik ang ito, babalik po ang lahat saan? Babalik sa qadi. Sana po malinaw. Babalik sa qadi. At sa judge, babalik sa judge. Wala nang katanungan mga kapatid. Ustad, bakit kailangan lalaki lang ang pwedeng magsaksi? Dahil ang lalaki mga kapatid, tanong ng ng sister natin, bakit ang mga saksi ay lalaki lamang? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no? Sa kanya, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wallati yatina al-fahisha min nisaikum, fastashhidu alayhinna arba'atan minkum. Sila ng mga babae na nakagawa ng fahisha, ng pangalunya, pakikiapid, mula sa inyong mga kababaihan, fastashhidu, dapat meron kayong 4 na saksi mula sa mga lalaki. Ano po? Mula saan? Sa mga lalaki. Ito yung sinasabi sa banal na Quran. Malinaw po ito at sa mga kapatid, mabasa ito sa Suratun Nisa. No? Sa Suratun Nisa, mabasa po ang talata na ito. Baka meron po kayong mga katanungan. Suratun Nisa, dali lang. Anong aya? Wala, tiyan fahish namin po. Titignan ko yung Quran. Di ko alam kung anong aya, pero sa Suratun Nisa po yun. Hindi ko kasi alam yung mga aya, no? Ano po, pero alam ko kung anong surat. Ito. Wala, tiyan fahish namin kung fastasyon. Verse 15, kapatid na Sophia. Verse 15 po, Suratun Nisa. May tanong po ba kayo mga kapatid? Assalamualaikum bro. Yung lalaking Sunni nakapag-asawa ng babaeng Shia, ano ang hatol? Tanong ni Orion Rubias, isang Sunni nag-asawa ng Shia. Mga kapatid, ang lalaki, ang mainam, bakit siya mag-asawa ng ibang lahi, ng ibang akida? So, ang mga ulama natin, ipinagbawal nila ito. Mayroong isang kwento, si Imran ibn Hittam. Isa po siyang
kung di ako nagkakamali, ano po, tabi'i siya. Tabi'i siya, tabi'i. Dahil sa saksaya ng mga sahaba. Meron siyang nakitang babae na khariji, no, nagustuhan niya yung babae. Dahil maganda yung babaeng ito, ano po, khariji, maganda yung babae. At yung babae na ito, lumabas, kharijiya siya, kumbaga lumabas siya sa batas ni Ali, sa batas ng Islam, sa batas ng Amir, at pinakasawa niya ito. Sabi, ang niyat niya para mabago ang babae ito, mabago yung akida niya, pero dahil ang babae, malakas ang epekto niya sa lalaki, ang nakuha niya yung lalaki, si Imran. At kilala po yung kwento na ito, yung lalaki ito naging khariji din siya. Sumuway din siya saan? Sa Amir. Allah musta'an. Sumuway rin siya sa Amir at nawala siya sa pananampalatayang Islam. Kumbaga sa batas ng Islam. Muslim pa rin sila pero khariji sila. Dahil tayong mga Muslim, ang Ahlus Sunnah wal Jama'a, ang hatol natin sa mga taong lumabas sa pinuno ng Amir, Muslim sila, kapatid natin sila. Pero tayo na ayaw sumunod sa kanila, ang tawag nila sa atin ay kafir. Yan po ang katotohanan. Bagkus, kafir. Ang iba, sa kanila gusto pa tayong patayin. Yan yung katotohanan. Assalamualaikum Ustad, may tanong po ako. Kahit hindi kasama sa topic, pwede ba maglagay no location pagkatapos mag-udu? Hindi po ba maging batal ang udu? Wudu po mga kapatid. Kapatid na Rayhana. Rayhana. Dapat may alif yung ha mo. Rayhana. No? Kahit hindi kasama sa topic, pwede ba maglagay ng lotion? Location tuloy, sorry. Maglagay ng lotion pagkatapos mag-wudu. Wudu po, wudu, no? W, lagi pa W, wudu. Hindi pa po ba mababatal ang wudu? Hindi po. After mag-wudu, kung maglagay ka ng lotion, hindi makakasira ng wudu ang lotion. Ano po? Kung lotion lang ang ilalagay mo, hindi nakakasira ng wudu yan. May katanungan pa po ba? Salamat Sheikh, tanong ko lang po, ano po ba ang specific pananamit sa sunnah? Kasi ang mga tabligh na sinasabi nila na sunnah daw katulad ng kanilang pananamit. Ang damit ng mga kapatid natin sila, yung mga jamaat tabligh, hindi po sunnah yun. Hindi po sunnah yun. Pero yung taqiya na suot ko, hindi rin ito sunnah. Hindi ito sunnah. Pero sunnah, natakpan mo ang ulo mo sa oras ng sala. Ang imama, yung ginagawa ng mga tabligh, yung ginagawa nila, pati mga Yamani, hindi po sunnah yun. Yung damit ng mga Pakistan, sabi na sunnah, hindi sunnah. Ang sunnah na damit, kulay puti. Sunnah, kulay puti. Pangalawa, malinis. No? Dapat ang isang tao ay lagi malinis. At yung susuotin mo ay hindi galing sa haram. Ayun po yun. Sunnah, yung damit na kulay puti. Wallahu a'lam. May katanungan pa po mga kapatid natin? Kung wala nang katanungan, ito may katanungan pa. Assalamualaikum, Sheikh, di po ba sa Islam okay lang na wag magpaalam yung lalaki sa kanyang asawa kung siya ay gusto magdagdag ng asawa? Okay lang po yan, walang problema. Hindi po wajib na magpaalam ang lalaki sa kanyang asawa. Pero kung kaya magpaalam, mas mainam yan para hindi magkaroon ng problema. Ano po? Hindi magkaroon ng issue. Kung gagawin yan, walang problema. Mas maganda yun. Partikular, kung sa isang lugar, yung papakasalan niya, mas maganda po yung ganun. Pero kung sa ibang lugar, magkaibang lugar, kahit hindi na magsabi. At Ustad, halimbawa po, ako ay nagkulay ng buhok. Ang buhok ko ay itim, kinulayan ko ng yelo at gusto ko kulayan ng itim. Hindi po ba haram yun kasi haram magkulay ng itim? La ilaha illallah. Hindi ko alam ang sagot, sister. No? Hindi ko po alam ang sagot dito. Yung tanong ng kapatid natin ni Rayhana. Halimbawa, tanong niya, halimbawa, kulay buhok mo itim, tapos nagkulay ka ng yellow, o anumang kulay ang pinagandahan mo. Tapos nagkulay ka gusto mong ibalik sa normal yung buhok mo, kasi meron siyang iba na yung kulay niya.
Pwede mo bang takpan ulit ito ng itim para lang balik yung kulay mo? Allah alam, hindi ko alam kapag ganito yung issue. Pero yung alam ko na bawal, yung alam ko na bawal, yung halimbawa, may uban ka, kulay puti na yung buhok mo, tapos iitiman mo, bawal yun sa Islam. Pero yung buhok mo mismo, itim talaga siya, pure itim siya, at la ilaha illallah, kinulayan mo ng yellow, kaya kinulayan mo ng anumang kulay yan, red, pink, anumang kulay, tapos gusto mo ibalik sa itim, kung pwede ba? Allah alam sister, hindi ko po alam makasagutan na yan. Siya, tatanong ko po. Siguro, itatanong ko po sa mga masyayikh dito kung ano yung hukom dyan. Dahil, ang alam ko, at ito yung napag-aral namin, yung, alam dito natin, di ba? Alam mo rin, nasagot na bawal yung itim. Kapag itim yung buhok, puti na yung buhok mo, tapos silagyan mo ng itim, bawal sa Islam yun. No? Kung puti na yung buhok mo, pwede mong kulayan ng ibang kulay brown, kulay yellow, pwede sa Islam yun. Pero yung itim, yung uban, lalagyan mo ng itim, bawal po yun. At yung tanong niya, sana malinaw, ang sabi niya, la ilaha illallah, yung itim yung buhok niya, halimbawa ko, eto, itim yung buhok ko, tapos kinulayan ko ng yelo, tapos gusto kong ibalik sa itim. Itim naman talaga, walang problema. Pwede ba ito? Hindi. So, ang sagot ko, hindi ko alam, sister, ang kasagutan sa tanong niyo po. Pero maganda yun, mashallah. Tatanong ko yun kasi kaalaman po yun. Jazakillahu khairan sa nagtanong. Tanong kapatid dyan na salam, pagkatapos ng wudu, maglagay ng makeup. Nakakasira ba ito ng wudu? Hindi po, hindi nakakasira ang makeup sa wudu. Pero mag-makeup ka, tawag dito, bakit ka mag-makeup? Yan ang tanong natin. Kapag lalabas ka ng bahay, tapos naka-makeup ka, hindi po advisable yan. May tanong pa? Assalamualaikum Ustad. Tanong ko lang, pwede ba magbasa ng Quran na walang wudu? Pwede po magbasa ng Quran nang walang wudu, basta wag mong hawakan ang mushaf. Ano po? Wag mong babasa ng mushaf. Halimbawa, naglalakad ka tapos wala kang wudu, magbasa ka ng Quran, magre-review ka, pwede po 'yun. Sheikh, haram din po bang makinig at manood ng Islamic songs sa YouTube? Manood ng Islamic. Ang pakikinig ng mga Islamic songs, mga kapatid, kapag walang instrument, pwede po yan. Pwede po kayo makinig ng mga Islamic songs na walang instrument. Pero ang ibang ulama, pinagbawalan pa rin nila ito. Pero ang karamihan sa kanila pwede na tawag nito, makinig ng walang instrument. Yung bawal, yung may instrument. Hindi lang yan kapatid, yung mga Islamic lectures po na may yung mga Islamic lectures na may music background, bawal makinig doon kasi may haram. Ano po, bawal po 'yun. Yung pakikinig ng music ay haram. Nakikinig ka ng mga lectures na may haram, bawal po 'yun. At lahat ng ulama nagkasundo na ito ay haram. Mga kapatid, ang musika po ito ay nagbibigay ng sakit sa puso. Wallahi, ang nakikinig ng music, mga kapatid, yung addict sa music, subukan nyo. No, subukan nyo kahit kung meron kayong kilalang tao na nakikinig ng music, ang pagbabasa ng Quran ay kakaunti lamang. Siguro dumadaan sa kanya yung araw, mga linggo, buwan, hindi niya nabubuksan naman ng Quran. Bakit? Kasi yung puso niya, la ilaha illallah, may kasamang pakikinig ng musika. At ang Muslim, ang mu'min kay Allah, hindi nagsasama ang nifaq, yung pagiging hipokrito. At ang pakikinig ng musika, ito ay nagbubunga siya ng pagiging hipokrito sa gawain. Hipokrito sa gawain. Yung kadalasan ang nakikinig ng musika, yung addict sa pakikinig ng musika, laging late yun sa sala. Pabaya sa sala. Ano po? Dahil wala eh. Sakit ay yung tinig ng demonyo. Yun po ang tinig ng demonyo. Dahil lang po may tanong dito yung kapatid natin si Zahra. Every yung lalaki, yung sinapag-asawa naman ng sumasamba sa Diyos-Diyosan. Bawal po yung sumasamba sa Diyos-Diyosan, kapatid na Orion. Yung Muslim na nakapag-asawa ng Christian na sumasamba sa Diyos-Diyosan, bawal po yun. Nabawal sa Islam, haram yung ginawa niya. Dapat sila maghiwalay. O kaya magtawbay yung babae, magbalik loob kay Allah. Wala kang problema ron. Ang pwede pakasalan ng lalaki na Muslim, yung babae na Ahlul Kitab, kung hindi Kristiyana, Hudyo, at yung babae ay malinis, hindi kung kani-kanina nakipag-ugnayan, doon maaari mag-asawa ang lalaking Muslim. Yung babae hindi bayaran
na po, pwede pong pakasal ang Muslim doon. Kahit hindi po siya Muslim, kahit Kristiyano siya. Pero yung Diyos-Diyosan, sumasamba sa araw, sumasamba sa bato, hindi maaari magpakasal ang isang Muslim doon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paano po ang asawa ay nagdadasal lang every Friday kahit alam niyang 5 beses siya dasal sa isang araw? Tapos gumawa po siya ng mga bid'a. Then hindi po makatulog yung asawa niya ng may music dahil kasiyahan niyang makinig ng music. Pwede ba yun maging rason na makipag-iwalay sa? Pwede po. Pwede po maging rason. Pero ang wag niyo po kukunin yung fatwa ko, no. Hindi po to ano. Ang gagawin niyo, pupunta po kayo sa qadi, pupunta po kayo sa judge. Pero kung tatanungin mo Islamic Sharia, ang papayo sa kanya ng qadi, magtauba ka. Ang ipapayo sa asawa mo, magtauba ka, magbalik loob ka kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, ituloy mo yung pananampalataya, iwanan mo yung musika, magsara ka ng beses sa isang araw, iwanan mo yung mga bid'a, ay sasabihin sa kanya ng qadi. Papayuhan siya. Pero kapag tawag dito, kapag hindi iniwan yan, ayaw nang iwan yung mga bagay na yan, qadi pa ang mediation doon, no? Yung judge ang magbibigay ng hatol sa kalagayan ng sister. So, bumil test lang natin. Sa dalim. Pwede po magsalatul layl tahajjud kahit 10 PM? Pwede po. Magsala kayo ng gabi kahit 10 PM. Pwede magsimula. Pero pinakamainam bago magpajar ang tahajjud. Sheikh, haram din po bang maging at manood ng Islamic song? Tapos na yan. Assalamualaikum Ustaz, ang aking asawa hindi pa Muslim. Pwede ba kayo magtabi? Pwede po, kapatid na Reggie. Hanggat ang asawa mo ay kabilang sa Ahlul Kitab, ibig sabihin sa Kristiyana o kaya Hudyo, pwede po yun. Pwede po yun. Ano po? Wa iyyakum, kapatid na Zahra. Salam Ustaz, paano po mahirap iwasan makinig ng musika tulad kaming OFW, trabaho na buhay, trabaho sa bahay ng mga bata, palagi cellphone, pura musika. Allah musta'an. Masya Allah, yung kapatid natin, nagtatrabaho, saan to? OFW, hindi maiwasan, no? Mahirap iwasan makinig. Basta kapag alibawa nandiyan ka, huwag kang makinig, no? Yung layunin mo is hindi para sa music. Subukan mong tawag dito, basta huwag kang makinig lang. Na po. Kapag gayong kalagayan nasa music, huwag kang mag-enjoy. Ika nga, huwag kang mag-enjoy sa pakikinig ng musika. Kung ang nakapaligid sa iyo ay nakikinig ng music, halimbawa pumunta ka rin sa mall, meron kang gustong bilhin, particular sa Pilipinas, may mga musika ron, huwag kang makikinig. Dadaan ka lamang. Parang wala lamang, isipin mo at magdua ka kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na patatagin ka niya. Patatagin ka niya at huwag kang mag-enjoy dyan. Salamat Ustad, paano po? Mahirap di kayo maiwasan. So may mga katanungan pa ba yung mga kapatiran natin dyan? Alhamdulillah, bago tayo magtapos. Jazakumullah khairan jazaa sa mga nag-share ng ating video. Meron po kayong katanungan, inshallah. Kasi dito lang naman ako sa bahay. Nag-iisa lang ako dito sa bahay. At wala tayo sa Istiraha Aniqra, sa Buraida, sa Islamic Center ni Sheikh Hamad Al-Lahim. Wala po ako ron, kaya hindi na malawak yung oras natin, kahit dito tayo, okay lang po. So alhamdulillah. Ustad, salam Ustad. Waalaikumsalam. Tanong lang po, ano po ang relihiyon ng mga Hudyo? Mga Hudyo po. Ang religion nila ay Hudyo. Jew. Yahud, mga Hudyo. Yahud po, Yahud sila ay mga Yahud. Inshallah po sa mga viewers natin. Alhamdulillah, salamat po sa tulungan yung tafaul. Share po natin yung video natin para malaman ng mga kapatiran natin. Baka may mga katanungan pa po kayo, mga kapatid. Sheikh, pwede po ba specific ano-ano ang mga bid'a na ginagawa ng mga tabligh? Kasi dati akong tabligh. Kung dati kang tabligh,
La ilaha illallah. Mahabang talakay niya kapatid. Kasi ang Jamaat Tabligh, ang Jamaat Tabligh, level po yan sila. Paano natin sinabing level? Ibig sabihin, may mga bid'a na malalaki, mayroon naman maliliit na bid'a. Hindi ko kaya, marami po, may mga bid'a sila na ginagawa. Halimbawa, yung pag-celebrate ng birthday ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hindi naman ginawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi niya ipinag-utos, hindi ginawa ng mga sahaba, hindi ginawa ng mga asawa niya, at ang relong Islam ay kompleto. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu al-Islam dinan." Al-yawma akmaltu lakum, tunay na kinumpleto ko para sa inyong relihiyon. Al-yawma akmaltu wa raditu lakum al-Islam dinan, at kinalugdan ko ang Islam bilang inyong relihiyon. Wa atmamtu alaykum ni'mati. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati, at kinumpleto ko sa inyo ang aking biyaya at kinalugdan ko ang Islam para sa inyo bilang relihiyon. Sa nagtanong sa mga Jamaat Tabligh, inshallah po, tulad ng sinabi ko, ang Jamaat Tabligh, marami sa kanila na maubuti sila ang tao. Ang mga kapatid natin, ang layunin nila da'wa, ang sa puso nila ay da'wa, ngunit may mga iilan silang bid'a. Meron silang ibang bid'a na nagagawa, katulad ng celebrate ng pag-celebrate ng kaarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At tatalakayin po natin yan kapatid, sa nagtanong sa ibang araw, inshallah. Pwede po natin bigyan ng ng paksa. Kung gusto mong malaman, tanungin mo si Sheikh Muhammad Ali Granderos. Si Sheikh Muhammad Ali Granderos, at siya yung magbibigay sa inyo ng paliwanag. Papaliwanag niyo sa inyo ang Jamaat Tabligh kung ano yung mga bid'a rito. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Tanungin niyo po siya, Sheikh Muhammad Ali Granderos, isa po siyang Balik Islam, isa po siyang Bisaya, na senior ko sa Baguio, sa Al-Ma'arif, Al-Shar'i. Nag-graduate siya ng 3 taon, at graduate siya ng Sharia dito sa Qasim University, at siya nag-masteral, isa po siyang Balik Islam, at dati rin siyang Tabligh. Dati rin po siyang Tabligh. At mas maganda po kapatid kung sa kanya ka magtatanong. Dahil iba ang karanasan iba yung mas may karanasan. Dahil mas naranasan niya maging tabligh, nag-khurud siya, kaya alam niya, at magtanong ka sa kanya, inshallah masagot niya ang iyong mga katanungan. Allahu a'lam. Assalamualaikum. Sa anong araw po yung pagtuturo niyo ng basic reading sa Quran? Mashallah. Actually, pasensya na sa mga sumasubaybay sa atin, yung basic pag-aaral natin ng Quran, hindi natin natutuloy kasi busy tayo. Pero gusto ko nga araw-arawin ito, lalo ng quarantine. Bukas siguro magsimula tayo, umaga. Dahil ayun yung maganda mapag-aralan natin ito, matapos natin. Kasi 17 lesson lamang ito, Ang gawin mo na lang kapatid, i-review mo yung mga natalakay natin kasi basic masyado yun, inulit-ulit natin. I-familiar mo masyado dahil napakadali ng libro na ito. At after nyan, meron tayong isusunod na topic nila. Ustad, papaano yung lupa zinala sa akin, tapos trabawan ko din riba sinanla sa akin, tapos pinagtrabawan ko din riba sa yun. Ano ba to? Yung sanla, ang hukom ng sanla sa Islam, pwede po yan. Pwede kang yung sanla sa Islam, pwede po yan. Pero yung bawal, kung tutubuan mo, bawal po patubuan sa Islam dahil matawag po yun na riba. Ustad, paano po, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tanong ko lang po, bilang OFW, tapos example may chocolates sa mesa o di kaya sa kwarto, tapos kumuha ako, hindi ba ako nagkasala? Depende po yan kapatid, na tawag dito, Sister Nur Koisa. Kapag pinahintulutan ka na kumain, wala problema ron. Pinahintulutan ka nila. Pero kapag hindi, iniwan nila, hindi mo pag may-ari yan. Mas maganda magpaalam ka at kainin mo. Kasi kung kukunin mo na walang paalam, mapasok po ito sa pagnanakaw. Kahit diyan ka nakatira sa bahay nila. Ito ng police kapatid natin, Rayhan, Ustad, pag ba nagdasal ako ng salato, Aisha, Aisha po, Aisha,
Hindi Isa, kasi Isa yung sabi nyo kapatid na Rihanna. Siguro balik Islam ata to. Aisha po yan, Aisha. Tapos hindi ako nakapag-sunna kasi busy ako, gusto ko po palitan po, unahin kong sunna o ng Isha o witir. Kasi gusto ko po mag-sunna ng witir bago matulog, 10 dapat unahin ko sa 2 sunna. Kapag di ka nakapag-sunna, pwede unahin mo yung sunna after ng Isha. After yun, magsala ka ng witir. Yung 3 days, 4 days, mabilang po ba yun sa bid'a? Opo, mabilang po yun sa bid'a. Salam Ustad, ang salat tahajjud dapat ilan raka'ah? Ang salat tahajjud, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mathna. Dalawa. Kahit ilan ang bilang mo. Pero ang hadith ni Aisha radhiyallahu anha, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minsan nagsala siya ng 11 raka'ah, minsan nagsala siya ng 13 na raka'ah sa tahajjud. Salam po, sa tanong ko lang po, malayo po sa topic. May nakita po ako video mo sa mga Katolikong Arabo. Si Allah ang kinikilalang Diyos, ngunit nagkaanak hanggang ngayon po ba? Arabong Katoliko din. Nagsuot din ba sila ng nagsuot ba sila tulad nating mga Muslim? Mashallah. Si Villa Rojo, Sandra. Opo, may mga Kristiyanong Arabo. Kung pupunta ka sa Iraq, pupunta ka sa Syria, pupunta ka sa Jordan, sa Palestine, may mga Arabo rin na Kristiyano. Ano po? Pero, at tanda ito mga kapatid, siya nagtanong natin, tanda ito na hindi sila pinilit ng Islam na yakapin ng ating relihiyon. Bakit? Sa panahon ni Propeta Muhammad SAW at panahon ng mga khalifa, lumaganap ang Islam. At ang Islam sa panahon ni Umar bin Khattab, makapangyarihan. Ang 4 na khalifa na dumaan, 4 na pinuno ng mga Muslim sa buong mundo. Yung mga empire, yung huling empire, Uthman Empire, napakalawak ng Islam ang kanilang hawak ng araw. Bakit hindi pinilit ang mga nakatira sa Palestine, ang mga nakatira sa Iraq, sa Syria, sa Egypt? Ano po? Hindi sila pinilit na mag-Muslim. Bagamat ang kapangyarihan, ang batas ay sa mga Muslim. Ito ay tanda ng Islam ay la ikraha fid din. Sabi ni Allah, walang sapilitan sa pananampalataya. Hindi mo karapatan pilitin ng isang tao para yakapin ng Islam, no? Totoo mga kapatid, hanggang ngayon may mga Kristiyanong Arabo at ang pangalan ng kanilang Panginoon ay Allah. No po, Allah. Kaya kung meron kayo kilala mga Kristiyano, iparating sa kanila na ang Panginoon ng mga Kristiyanong Arabo ay Allah. Ano po? At meron akong Biblia na tawag dito, papakita ko sa inyo. Ito po, Biblia. Yan. Kita nyo? Al-Kitab Al-Muqaddas. Ano? Ito, Al-Kitab Al-Muqaddas. Yan. Bubuksan natin yung alaman niya. Arabic po yan. Yan, Arabic. Hindi po ba? Ito. Arabic. So, ang pangalan ng Diyos dito ay Allah, mga kapatid. Allah. Allah ang pangalan ng Diyos dito. Kaya, yun po yung kasagutan natin sa nagtanong. So, meron pa ba mga katanungan? Salam Ustad, tanong ko lang po, pwede po ba mag-abroad ang isang babae kahit may asawa na? May asawa na. Ang origin niya mga kapatid, hindi pwedeng maglakbay ang isang babae na walang pahintulot ng kanyang mahram. Yan ang origin niya. Dahil sabi ni Propeta Muhammad SAW, hindi maglalakbay ang babae, la tusafir al-mar'a illa wa ma'aha dhil mahram. Hindi maaari maglakbay ang babae maliban na lamang nakasama niya ang kanyang mahram. Sa Hajj nga mga kapatid, ang Hajj hindi pinapahintulutan ang babae mag-Hajj na mag-isa. Maliban na lamang nakasama niya ang kanyang mahram. Paano pa siya trabaho? Ito yung original. Pero minsan, dahil sa tindi ng pangailangan, baka maging darurat po ito. Darura, ibig sabihin yung kinakailangan talagang gawin, dahil kapag hindi siya lalabas ng bansa, no, walang bubuhay sa kanila. Kapag kailangan na kailangan talaga, ano po, kailangan na kailangan, pinapahintulutan po ng Islam. Pero yung origin niya ay haram po. Haram maglakbay sa babae na walang mahram. Ask ko lang po isang Muslim kasi ako, may isang Muslim kasi na gusto akong pakasalan kaso natakot ako dahil may asawa siya.
na hindi Muslim at hindi pa sila hiwalay, ano po ang dapat kong gawin? Tanong ni Amira. Wallahu alam, kapatid, na mapayo ko sa iyo. Gusto kang pakasalan ng isang kapatid ng Muslim. Una, kilatasin mo muna ang isang Muslim na yan, kung mabuting Muslim ba siya. Ano po? Pag-aralan mo maigi. Kung mabuting Muslim ba siya, wala namang problema yun kung papakasalan mo siya. Hindi pa sila hiwalay, wala pang problema yun. Pero ang mapapayo ko sa iyo, kailangan kilatisin mo siya kung mabuting ugat, kung mabuting tao ba siya, may takot ba siya kay Allah. Kapag may takot siya kay Allah, hindi kanya lulukuhin, hindi kanya aapihin. Kahit hindi pa Muslim ang asawa niya, kaya kanya ipaglaban, kaya kanya ipagtanggol. Yun lamang po ang mapapayo ko sa inyo. Pero ang dapat mong gawin, manalangin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na maging magaan para sa iyong lahat. Biyayan ka niya ng mabuting lalaki, yung lalaki na tutulungan ka upang palapit kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustad, Assalamualaikum, ang pera na napulot sa kalye, may pagkakasala po ba ako? Kapag ang pera ay malaking halaga, kapag ang pera na napulot sa kalye ay malaking halaga, ano po, kapag ang pera, ulitin ko, nakapulot ka sa kalye na malaking halaga. Halimbawa, nandito ka sa Saudi Arabia, nakapulot ka ng 20,000 riyals, 40,000 riyals, mga malaking halaga. Ang dapat mong gawin dyan, ipasa publiko mo kung sino yung nawalan. No? Ibigay mo sa mga, halimbawa, i-announce mo, nakapulot ako ng pera ganito, wallet ganito. Ipasa publiko mo. O di kaya, kung kaya mong ibigay sa mga pulis, dahil yung mga pulis naman, sila yung dito sa atin, no? Kapag nasa Saudi Arabia ka, ewan ko sa Pilipinas, dito sa Saudi Arabia, kapag ang isang bagay nawala, binabalik po yan. Binabalik po nila. Para sa akin, sa Masjidul Haram, nawala po yung pera ko doon, yung wallet ko, nawala. Na may kumuha. Pero nabalik niya sa akin. Ganyan po dito sa Saudi Arabia. Maraming kwento rito sa Saudi Arabia na nawawalang gamit nila at binabalik. Hindi ko alam sa Pilipinas kung pag sa Pilipinas ka naman nakakuha ng pera, itabi mo yan. I-announce mo. Tapos kapag lumipas ang isang taon na walang kumuha sa pera na yan, sa'yo na yan. Magantay ka ng isang taon. Ano po? May katanong ka ba? Salam, ya, Ustad, kung sakali po ba nagsala ng witir tapos nakalimutan magkunot sa witir, tanggap po ba ang witir? Ang kunot, mga kapatid, hindi siya wajib sa witir, hindi siya parte ng sala sa witir. Ano po? Maaari ka magwitir paminsan-minsan at minsan iwan mo rin siya. I mean, yung kunot. No? Hindi siya wajib gawin sa sala na kunot. Ang pagsasabi ba ng kasunod ng mali ay tama? Ay mutlak ba o hindi? Kasi alam nating may mga dalil na munaal at hindi muahal. Hindi ko mag-gets yung tanong ni Abu Rahma. Ang pagsasabi ba ng kasunod ng mali ay tama? Ay mutlak? Ang pagsasabi ng mali ay tama. Ang pagsasabi ba ng kasunod ng mali ay tama? Ay mutlak ba o hindi? Ang pagsasabi ng kasunod. Hindi ko magets yung tanong ni Abu Rahma. Maalish. Afwan. Hindi ko po magets yung tanong ni Abu Rahma. Ang pagsasabi ba ng kasunod ng mali ay tama? Pagsasabi ng kasunod ng mali ay tama? Hindi ko magets, kapatid na Rahma, yung tanong niyo po. Pasensya na po. Kapatid na Amira, ano po? Siya nagtanong. Hindi ka magkakasala. Bakit ka magkakasala? Kapag ikaw ay nakipag-ugnayan sa kanya, yung boyfriend, girlfriend, bawal po yun sa Islam. Bawal po yun sa Islam. Boyfriend, girlfriend, bawal po yun sa Islam. Aqida, si Mark. Aqida, inshallah kapatid. Tatalakayin natin yung aqida sa Sahih. Napakalaga ng aqida. May mga libro ako dito, Al-Usul Thalatha, Al-Qawaid Al-Arba, Kitab At-Tawhid. Napakalaga. Magandang suggestion yan kapatid. Pero ngayong gabi, hindi po kasi Sabado ng gabi, hindi po aqida yung talakay natin. Pero kapatid na Mark, inshallah,
bibigyan natin ng oras yung akida dahil napakalaga nito. Jazakallah khair sa pagpapaalala sa akin. Assalamualaikum Ustad. May katotohanan ba na ang isang panaginip? Syukran, mashallah. Ang tanong ni Khadija bint Abdul Munib, no? Mubin. Ang panaginip may katotohanan ba? Ang panaginip mga kapatid, ito ay may 4 na bahagi. Ang panaginip. Unang panaginip ng mga propeta. At ang panaginip ng mga propeta ay revelasyon mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pag naginip si Propeta Muhammad SAW, ito ay revelasyon, kapahayagan mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangalawa, panaginip ng mu'min. Ano po? Yung panaginip ng mu'min, ito ay maaaring mangyari. Pinapakita sa iyo. Para yung kwento ni Barsisa. Yung kwento ni Barsisa, tawag rito. Talakayin ba natin to o mahaba yung sige, kwento natin to. May isang abid na si Barsisa, pangalan niya. Ano po, siya ay nagsasala, mabuting tao siya, tapos malay siya sa fitna. Kumbaga gusto niya makapasok lang sa paraiso. Hanggang sa mayroong magkakapatid, kung di ako nagkakamali, 4 sila, 4 o 3, no? Kalimutan ko na, hindi ko na na-review, hindi ko na nabasa. Hindi lang, research natin. Research natin yung kwento, no? Kung ilan yung magkakapatid na yan. Kasi para makatiyak tayo. Kung ilan yung lalaki na yan. Kung ilan yung magkakapatid na lumapit sa kanya. Ito ay nabanggit sa Al-Bidaya wa Nihaya. Ano po? Ito, 4 nga. Meron silang 4 na magkakapatid na gusto mag-jihad, gusto makibaka laban kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At meron silang babae na kapatid. Ibig sabihin, 5 lahat sila. Ano po? Ang ginawa nila, bago sila mag-jihad, gusto nilang pag-iwanan ang kanino nila iiwan ang kanilang kapatid na babae. Ano po? Na natakot sila kung iiwan nila mag-isa sa bahay ang kanilang kapatid na babae. Ang ginawa nila, kinausap nila si Barsisa. Sabi nila, Barsisa, maaari ba namin iwan sa iyong aming kapatid sapagkat kami ay makikibaka laban kay Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ito yung sabi niya. Ngayon, si Barsisa tinanggay niya sa unang pagkakataon. Sabi niya, hindi ko kailangan. No? Kumbaga, huwag niyo sa akin ipagkatiwala ang inyong kapatid. Kasi babae nga yun. Hanggang sa pagpupumilit ng mga lalaki na ito, yung 4 sila, sabi ni Barsisa, sige, iwan niyo sa akin, pero gumawa kayo sa kanya ng kanyang tahanan. No? Malapit sa aking templo, kung saan ako nagdarasal. Ibang bahay siya. Kumbaga, may pagitan sa kanilang bahay at sa pagitan ng bahay ng babae. At kapag dumarating ang pagkain, ang ginagawa ni Barsisa, may lubid yun. No? Kumbaga, lubid. Tapos kapag kumakatok yung babae, kapag oras ng pagkain ilalagay lamang ni Barsisa yung tatalian niya yung pagkain, tapos gagalawin niya yung lubid, tanda na may andun yung pagkain. Ang gagawin ng babae, hilain niya. Hihilain niya yung pagkain. Ganun lamang. Tuloy-tuloy ganun. Pero yung syaitan malakas. Ang syaitan malakas. Ano po? Ang ginawa ng syaitan, parang binubulungan siya, huwag mo pahirapan ng babae. Ang gawin mo, ilagay mo na lang yung pagkain saan? Sa sa pintuan. At magano kayo, katukin mo siya. Ganun nga ginawa ni Barsisa, yung pagkain, ilagay sa pintuan. Tapos kinakatok niya, andyan na yung pagkain. Hanggang sa, ang syaitan malakas, bulong ng bulong. Sabi niya, baga sinasabi siguro ng demonyo, sama mo siya kumain. Tanungin mo, kamusta siya? Hindi yung nag-iisa, palagi siya, kawawa naman siya. Sinama niya kumain yung babae, nagkwentuhan sila, at lumayo yung pagkasama nila. Ang nangyari sa kanila, ang nangyari, nakagawa sila ng haram. May nangyari sa dalawang ito. At yun na nga, nabuntis nga yung babae. At si Barsisa nabalitaan, napaparinig niya yung magkapatid, yung 4 na magkakapatid. At natatakot siya na malaman ng magkakapatid na nakagawa sila ng zina, adultery. At dahil ang hukom yun, papatayin sila. Ano po? At ang ginawa ni Barsisa, no, pinatay niya yung babae. At yung babae buntis, siya yung ama. Tignan niyo mga kapatid, pinatay niya yung babae at yung babae buntis. Nabuntis pa yung babae. La ilaha illallah. Allahumma musta'an. At nilibing ni Barsisa yung babae, dumating magkakapatid. Sabi nung babae, ano magkakapatid? Ya Barsisa, ano ang nasaan na yung kapatid namin? Sabi ni Barsisa, ang inyong kapatid ay namatay na. Nadatan siya ng kamatayan habang kayo ay wala kayo dito sa amin. Siya nadatan ng kamatayan. Nadatan ng kamatayan. At yung magkakapatid, sila ay naniniwala kay Allah. Malakas ang kanilang pananampalataya, ang kanilang iman.
Tinanggap nila ang katotohanan doon dahil ito ay tadhana ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinanggap nila. At nung ganito na nga nangyari, hindi nila sinisi si Barsisa, hindi na nila binusisi o sinuri, kumbaga nagtanong-tanong pa, hindi. Tinanggap nila na mukha sa kanilang kalooban na namatay ng kanilang kapatid. Ngayon mga kapatid, nung natulog na sila gabi, ang demonyo nagpakita sa magkakapatid sa panaginip. Nagpakita saan? Sa mga panaginip nila. Tapos ikinuwento yung buong pangyayari. Ganito ang nangyari sa umpisa, ganito hanggang sa nabuntis, tapos pinatay niya. Tapos nagising isa. Sabi niya, bakit ka nagising? Sabi niya sa kanila, naginip ako sa ganito. Ganito yung napaginipan ko, yung kapatid natin, ganito nangyari. Sabi ng pangalawa, yan din yung nakita ko panaginip ko. Yung pangatlo, yan din yung nakita ko panaginip. Yung pangapat, yan din yung nakita ko panaginip. Hanggat sa pare-pare sa nakita na panaginip at pinuntahan nila kung saan inilibing ang babae sa kanilang mga panaginip. Nung nakita nila, ang bangkay ng kanilang kapatid, patay nga, at totoo nga, buntis nga, kinuha nila nga si Barsisa. No? Pinarusahan nila si Barsisa. Papatayin ka namin. At sa mga sandaling ito, no, dumating si Shaitan sa kanyang anyo. Nagpakita ang demonyo. Nagpakita ang demonyo, ano yung ginawa mga kapatid? Sabi ng demonyo sa kanya, magsujud ka sa akin. Sabi ng demonyo, ako yung nag-utos sa'yo na gumawa ng ganito, hanggang sa makapagzina ka. Ngayon nandito ako para tulungan ka. Gusto mo bang iligtas kita sa kalagayan mo ngayon? Sabi ni Barsisa, oo, iligtas mo ako. Sabi ng demonyo, magpatira pa ka sa akin, magsujud ka sa akin, iligtas kita. Ang nangyari, nagsujud si Barsisa. At ito yung pagkakataon, akala na magkakapatid, nagtauba na yung lalaki na ito, dahil nakisujud siya, pinatay ngayon si Barsisa. Namatay siya saan sa mga kapatid? Sa shirk. Saan siya namatay? Sa paggawa ng shirk. Ano po, kaya nakatakot ang paggawa ng kasalanan. Dapat sa isang Muslim, iwasan niya ito hanggang sa abot ng kanyang mga kaya. Ang shahid dito mga kapatid, regarding sa panaginip. Sinabi natin kanina, ang unang panaginip ng mga propeta at ito ay revelasyon. Pangalawa, panaginip ng mga sumasampalataya at ito ay totoong panaginip. Mangyayari ito. Pangatlong panaginip mga kapatid, ito yung panaginip na mula sa demonyo. Yung makakita ka ng mga haram, nakakatakot, ganyan, walang connection yan. Ano po? At yung pang-apat na panaginip, yung panaginip na normal. Halimbawa, bata ka pa, nanonood ka ng Dragon Balls, tapos na panaginip mo, lumilipad ka. Normal na panaginip yaman yung dahil ayun yung nakikita mo. Okay, minsan nanaginip ka, naglalaro ka ng basketball, napapaginipan minsan dumadakdak ka, no? O kaya player ka ng NBA, mga normal na panaginip lamang po yan. Ano po? Sana maliwanag sa nagtanong sa atin. Allahu a'lam. La ilaha illallah. May tanong pa po tayo? Ato tanong ni Maharda. Paano kung nakita ko ng pera ay maliit lamang, example 1,000 real, below anong hukom? 1,000 real, depende po yan. Allahu a'lam kung ano yung gagawin mo dyan. Pero tingin ko, sa akin palagay, no? Kasi ang mainam, ibalik mo yan. Kasi malaking halaga rin yan. Baka yung may-ari niyan, mas mainam na ibalik mo yan. I-announce, sabi mo nakapull ka ng pera, ganito, sino yung nawawal ng pera? O kaya kung kaya mong daling sa mga sa pulisya, kung ano yung desisyon ng pulis sa'yo, kunin mo yan, wala kang magagawa dun. Kasi bibigay na sa yan. Dahil siya napulot mo yan. Ang mga ibigay mo sa pulis, no? Pumunta ka sa pulis, sa opisina nila mismo, sabi mo, nakapulit ka ng 100 real. Ano yung gagawin nila rito? Ganun yung mangyayari yan. Dahil meron ditong kasi yung lugar ng mga nawawalan. Yung mga lugar na nawawalan, tapos yung mga, halimbawa nakawalan cellphone, may lugar dito sa Saudi Arabia na yung mga nawawalang gamit ay nandoon. Kahit pera, kahit wallet, nandoon po yan. Ganyan kaganda ang Saudi Arabia. Ano po? Sheikh, request walang topic nyo, Akida. Po, huwag delete sa wall nyo para makapanood ulit. Okay, kung mag-topic tayo ng Akida. Ito si Abu Rahma, yung nagtatanong kanina. Ang pagsabi ng fama ba'dal haqqi illa ad-dalal ay mutlak po ba o hindi? Kasi alam natin na mayroong mga dalil na mu'allal, ayun, at ghayr mu'allal. Kasi maraming taong nag-aatake pero ang mga dalil naman nila ay dhanniyat. Masyaallah. Talibul ilm ito tatanong si Abu Rahman. At alam natin na ang ijtihad ay hindi kayang sirain katulad ng
katulad ng kanilang ijtihad. Regarding sa aya na yan, فَمَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ, mutlak ba yan o hindi? Allahu a'lam, kapatid. Hindi ko po saklaw sa kaalaman yan. Maganda i-review natin o tanong natin sa mga scholars natin, sa mga sheikh natin, kung mutlak ba yan o hindi. Assalamualaikum Ustad. Wala ba akong kasalanan doon sa napulot kong 50 riyal at binigay ko sa kasama kong Indonesia at inisip kong sadaka nang nakaiwan ng pera? 50 reals, tapos binigay mo. Kapag natiyak mo, wala na may-ari yun, kumbaga malayo na, at wala talaga naghanap, tapos binigay mo, siya alam, may reward ka po ng kapatid. May katanungan pa po ba? Wala na katanungan, wallahu a'lam. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Pasensya na mga kapatid, humaba tayo na gabi na tayo. Jazakumullahu khairan jaza. Allahu a'lam. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanong ng kapatid natin, panghuli, regarding sa tauba. Kasi palagi tayo nakagawa ng kasalanan. Tuwing nakagawa ng kasalanan, magtauba ka. Tuwing nakagawa ng kasalanan, magtauba ka. Pabalik-balik kang magbalik loob kay Allah, magtauba sa Kanya at huwag kang magsisisi. Ano po, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunang ko lang po sabi ng kapatid na born Muslim, kapag daw nagpakain ka ng pusa. Ha? Ano to? Kapag daw nagpakain ka ng pusa. Kapag nagpakain ka ng pusa, may reward ka. May reward ka makukuha. Sa pusa, sa lahat ng hayop po, kapag nagpakain ka, makakakuha ka ng gantimpala. Ano man, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa bawat may atay, no? May atay na pinakain mo, ikaw ay makakakuha ng gantimpala.